Mga parente, update po tayo dito po sa ating greenhouse kung saan na sumisibol na po yung mga pinupunla po nating lettuce, yung arugula. At ito buti at nilaglag na ni Samang Cindy. Ito yung mga plastic, ito yung para iwas yung mga insectos na pumapasok. Kaning treated ni imong kuandre de foot bath. Oh, ito mayroon din ring po rito, foot bath. Yan, pasok po tayo. Medyo sa ngayon mga paryente, kukunti lang po yung ipinunla po natin. Kasi kaumpisa pa lang, baka mahihirapan yung pong marketing po natin. Ayan. Ito na nga pala yung po ating punla. Kani siya di mo ning ko 100%. 128 man ni siya. Ito mga paryente, yung pong ating lettuce, 100% talaga oh. Walang puwang po yung lahat na 128 holes. Pila ka holes na siya 128 Tapos ito ay yung arugula, pero apil pa rin sa junction 100% talaga Ito yung arugula rocket at kani. So dili siya 100% na may mga bakante. Pero kani mo ni atong romaine nga atong gikas Europe. Talagang wala talagang nagge-germinate dito po sa ating romaine. Yung buto po ay galing po ng Europe. Sinubukan po natin ipinunla. Medyo hindi talaga akma po yung panahon po rito kasi napakalamig doon po sa Europe. Tapos dito napakainit kaya hindi nga sila sumisibol, pero observary lang dito. Sumana naman dapat nanani. Wanani mo lagi. Adi good siya. Di sa panahon na po, hindi siya pwede. Ayan, ito nga pala yung ating yung tangke po ng ating hydroponics. Pero ay templado na ito mga parente. Ay kulay na. Ayan. At saka mayroon na po rin siyang takip. Ayan. Go na po tayo rito. Lunes transplant. Oo, ibuwag na siya din. Pero magkuhan matalo yung matarong ugma karon. Naglo yung ito na nga pala kasi weekly po yung po natin, yung pagpunla mga paryente para yung agwat po nila every week. Ito na nga pala nakapagpunla na po si Kasamang Cindy po rito. Ayan. Ito pong ito po ang ating lettuce. Tapos ito yung arugula, pero may mga lettuce pa rin po dito. Napakaganda po ng yung buto po natin mga paryente, Rex 1. 100% talaga. Nag-alala nga ako kasi yung buto po natin matagal na po yun kasi dinaanan nga tayo ng bagyo. Matagal po tayo, ilang buwan po tayo natigil. Mabuti na lang may isang pack po tayo, yung bote na hindi pa po nabuksan. Kaya kako pwede pa yan kasi hindi kasi nabuksan. Tapos nirep ni mo sa inyo at saka nakalagay pagit sa sa chiller. Ayan. Ito nga ang update po natin ngayon at saka ito gumagana pa rin po yung ating hygrometer. Napakaganda po ng yung sa lettuce mga paryente na perfect po siya, nasa perfect po siya. Kasi yung lettuce po kasi gusto po yun ng init, wag lang sobrang init. Mayroon naman po tayong depensa, shade net. Kaya kung sakasakaling sobrang init, kahit paano mapipigilan po yung sobrang init dito po sa ating shade net. Ayan. Yan mga paryente, silipin natin ito po ating lagoon po rito sa Eco Farm. Wala nang madadaanan mga paryente napakasukal, delikado po ito pag makahapak po tayo ng ahas po rito. Wala talagang napakasukal po. Silipin po natin kung may tubig pa ba. Ayan, mayroon pa namang tubig mga paryente Ayan, ito po yung sitwasyon po na ating lagoon po rito sa Eco Farm. Napakasukal. Pag naayos na po yung po doon sa kabila, yung pong lagoon po doon, pwede na rin po tayo magpapasok po rito ng tubig. Tulad ngayon po, napakainit. Kailangan po dati ng pabaha at maganda po kasi itong yung tubig na gagaling sa kabilang farm dahil masustansya. Ayan, kahit pa paano, may... Ayan, mga paryente, update po tayo dito po sa ating passion fruit.
Yung napansin po natin mga parente, marami na po siyang bunga, pero yung napansin po natin, yung mga dito banda, mas marami pong bunga kumpara po doon yung nasisilungan. Ayan, doon po sa ulahan, mas marami po doon mga bunga. Ito na yung gapangan po kasi nito mga parente, binaha ko tayo. Yung iba natumba. Kaya kanil niya pabarugil yan idlay ko ayan kana kay yun ay mga kuan way kakatayan. Ayan, silip po tayo rito. Marami pong po rito mga parente. Dito po banda, ang daming bunga po ng ating passion fruit. Ayan. Yun lang napansin po natin. Doon banda, yung laging nasisilungan wala po gaano bunga. Pero dito po sa labas yung naiinitan, yan, yun pong medyo marami pong bunga. Ayan. Ayan mga parente, isang mainit na araw. Update po tayo dito po sa ating Red Lady Papaya. Yung second batch po natin nailipat tanim na po. Ito na po sila, itong tatlong tudling. Ito po yung ating second batch. At ganun din mga parente, nakapag-recover kaagad po sila. Ayan. At hindi naman masyado mahalata yung po agwat po nila. At pagdating ng araw, pang-abot pa ito, hindi mo na mahalata na hindi po sila sabay-sabay. Ayan. At yan, ang gaganda po ng tubo po nila mga parente, basta maalagaan sa tubig. Kasi yung isang kasamaan po natin, ito lang po yung yung tuwing umaga bago mag alas 6 mag-umpisa na po siyang dito. Dahil sa sobrang init ng panahon mga parente, kailanganin po nila ng tubig. At nagpatubig po tayo, nagdidilig po tayo umagang umaga. Kasi hindi rin maganda pag init tapos didiligan mo sila. Kumbaga parang nasubhan. Kaya maganda po yung tubo mo nila. Sana tuloy-tuloy na po ito. Ayan. Ayan mga parente, ito nga pala yung pong lupa na inilaan po natin sana doon po sa ating palaya. Kaso nga lang medyo sobrang baba ang presyo po ngayon. Maaaring sabay-sabay po yung supply. Kaya na lang po itatanim po natin dito, yung kalabasa. Kasi hindi na tayo maggagawa pa ng balag o trellis. Tsaka yung po kalabasa din kasi mga parente, yung pong kasakasakali pwede mo pang ipapondo o hindi humuna ibebenta yung mga kalabasa kung sakasakaling mababa po yung presyo. Hindi po siya madaling masira yung pong kalabasa. Kaya ito buong area kalabasa na po yung itatanim po natin dito. At ito naman po sa sa ating malapit po sa ating passion fruit, may isang plot po tayo rito, isang tudling maliit lang. Itatanim po natin dito yung po Japanese cucumber. At hindi na rin ho tayo kaya nga ho dito natin itatanim yung ating Japanese cucumber kasi hindi na ho tayo maggawa po ng balag. Dito na lang ho natin siya pakakapitin o paakyatin. Lagyan na lang ho natin ng twine po rito. Mayroon po kasi ito mga lashing. Ayan. So wala na ho tayong gagawin po rito. Tatinin na lang ho tayo. Hindi na ho tayo kagastos. Ayan. Ayan. Update po tayo dito po sa ating paggamnan po ng talong. Handang-handa na po sila mga parente. Nag-iintay na lang po tayo na darating yung po ating ni-request na mga buto. At medyo yung pong ginawa ho natin mga parente double row kasi yung balak po natin dito para makakarami po tayo. Kaya kung napapansin po nyo, medyo malapad yung pong ating tudling kasi isa-isang tudling dalawang hilera. Double row po tayo rito para maparami yung po natin, yung maitanim. Ayan, tapos na po ito mga parente. Yun na lang yung at least tapos na po ito. Tapos maghintay pa tayo ng ilang pag darating po yung ating buto, hintay pa tayo ng mga kulang-kulang isang buwan bago po mailipat din. Kahit paano po naihanda na po ito, so wala na tayong ibang gagawin po dito. Maghanda na lang rin tayo ng yung pang nila, yung mga kawayan. Ayan.